Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Destined to overcome. Napakaganda po na sinasabi nitong verse na ito. In fact, itong verse na ito po ang isa sa nagpatatag sa aking Christian life. Naunawaan ko po na yung kalagayan ko bilang anak ng Diyos ay dinisenyo pala tayo ng Diyos para magtagumpay. Tayong mga anak ng Diyos at pagtatagumpayan po natin ang sanlibutan. Dati po kasi ang pagkakilala ko po sa aking sarili ay mahina, marupok, laging nagkakamali, matatakutin, masasakitin, laging alipin ng problema. Pero nung naunawaan ko po itong verse na ito na sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 4, na bago po yung aking pananaw sa buhay at yung pagkakilala ko sa aking sarili bilang anak ng Diyos, na ako po pala ay dinisenyo ng Diyos para magtagumpay. At ganun din po kayo, lahat po tayong nanalig sa Panginoong Hesus, tayong lahat ng mga anak ng Diyos. We are destined to overcome. Ngayon babasahin ko po sa inyo yung sinasabi sa John chapter 16 verse 33 sa Amplified Bible. Ito po yung galing sa original na salin. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, I have told you these things so that in me you may have perfect peace and confidence. In the world you have tribulation, trials, and distress and frustrations. But be of good cheer. Ang ibig sabihin po ng salitang good cheer, take courage, be confident, certain, and undaunted. For I have overcome the world. I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. So dito maintindihan na natin kung saan nanggaling yung pong premise ni Apostle John. Galing po yan dito sa sinabi ng Panginoong Hesus, na sinabi niya na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang sanlibutan na punong-puno ng problema, sabi nga rito, tribulation, trials, distress, and frustrations, na pagtagumpayan ko na yan, sabi ng Panginoong Hesus. At ang sabi po rito sa original na salin, I have conquered it for you. Para daw po sa ating mga believers. Kaya alam niyo po, naniniwala po ako na pagka nabago po yung pananaw natin sa Christianity, mababago po yung ating buhay. Kadalasan po kasi, nalilimitahan po yung pagkaunawa po natin ng pagiging Kristiyano. Para sa atin, sapat na yung maunawaan na tayo naligtas, aakyat sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Pero sa totoo lang po, yung unawa po ng pagiging born again, pagiging anak ng Diyos, pwede nating i-apply, isabuhay dito po sa lupa. Kaya alam niyo po, may mga verses sa Biblia na sinasabi, hindi tayo pinagkulang ng Diyos kahit tayo naririto po sa sanlibutan. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, ito yung pinag-aaralan natin recently, di ba, na ang linaw-linaw. Everything we need for life and godliness, binigay na ng Diyos sa atin. In other words, mga kapatid, kumpleto tayo kay Kristo Jesus. Tandaan niyo po, we have complete redemption, sabi sa Colossians chapter 1, verses 13 to 14. Ibig sabihin, meron tayong salvation, meron tayong healing, meron tayong deliverance. Diyan sa redemption na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Hesus. Meron po tayong complete restoration. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo po'y God's workmanship in Christ Jesus, tayong mga bagong nilalang. Ang ganda nga po na ginamit na word dyan workmanship, sa ibang salin, masterpiece. Ibig sabihin, kumpleto ka. Complete restoration, brand new creature in Christ Jesus. Hindi ka lang nireforma, kundi ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. At dito sa ating pinag-aaralang talata ngayon, we have complete victory in Christ Jesus. Kaya alam niyo mga kapatid, kung mauunawaan lang sana natin to, maipapamuhay natin ng matagumpay
ang ating Christian life. Alam niyo po, ang gustong-gusto ni Satanas ipaunawa sa tao. Gusto niya na yung unawa natin ng ating Christianity limited lang. Ano po? Liligaya lang tayo pagka tayo nasa langit na. Ano po? Gustong-gusto niya ipaunawa sa atin na dito sa mundong ito lagi tayong matatalo, lagi tayong madadapa, lagi tayong magkakamali, lagi tayong magiging mahina, magiging masasakitin. Gustong-gusto ni Satanas yan. At alam niyo po, minsan gumagamit pa siya ng mga ngaral para ipangaral yan. Pero hindi po yan ang mensahe ng Biblia. Ang mensahe ng Biblia, pwede nating pagtagumpayan ang sanlibutan. At yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun pong sinasabi ng 1 John chapter 5, verse 4. Kaya alam niyo mga kapatid, kung maniniwala lang tayo sa lahat ng mga pangako ng Diyos, pwede natin angkinin ang lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang faith, is acting upon the Word. Yung naniniwala tayo, sinasabuhay natin kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang pagkabuhay na mangbuli. At hindi po mapapawalang silbi yun. Sayang naman ang ginawa ng Panginoong Hesus kung mananatili tayo sa kasalanan. Sayang naman ang ginawa ng Panginoong Hesus kung mananatili tayo sa ating kahinaan. Sayang naman ang ginawa ng Panginoong Hesus kung tayo laging panghihinaan ng loob at matatakot. Lagi tayong magiging alipin ng sakit, problema, at kung ano-ano pa. Kaya po namatay ang Panginoong Hesus sa krus at nabuhay na mangbuli upang bigyan po tayo ng ganap na tagumpay. Yun po ang sinasabi ng 1 John chapter 5, verse 4. Kaya yan ang prayer ni St. Paul doon sa Colossians chapter 1 verse 27 na maranasan ng mga believers yung Christ in you, your hope of glory. At kaya siya nangangaral para ang lahat ng mga believers ay maging perfect or matured in Christ. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 28. Kaya tandaan niyo po, the way you understand the gospel matters. Napakahalaga po ng pagkaunawa natin ng gospel. Kung iisipin lang natin na ang gospel hindi lamang pala panlangit, kundi pwede nating i-apply dito sa lupa, mas may experience natin yung victorious Christian living. Diba? Sabi naman sa 1 John chapter 5 verse 4, magtatagumpay tayo dito mismo sa sanlibutan. The way you think matters. Kung paano ka mag-isip, kung paano mo kinikilala yung sarili mo. Mahalaga po yan. See yourself as an overcomer. Yun ang gustong makita sa atin ng Panginoong Hesus. Isipin natin tayo'y mananagumpay. At higit sa lahat, kung paano natin tinatanaw ang buhay na ito, mahalaga po yun. Yung iba iniisip nila, ay dadaan lang ako sa mundong ito. Hindi po. Kaya nilikha ng Diyos ang tao sa mundong ito. At nilagay tayo sa mundong ito para i-exercise natin yung dominion and authority na originally yun ang intention ng Diyos para sa tao. At yan ay naranasan natin nung tayo'y napabilang na kay Kristo Jesus. Kaya may purpose ka, kapatid, dito sa lupa. Gayon din naman may purpose ka sa langit. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.